ingatan mo pera mo, tol. Nakwento ko na to sa mga una kong vlog dati, na yung nanay ng tropa ko, OFW siya. So di ba pag OFW tayo, may may practice dito sa Pilipinas na kailangan padalhan yung mga kamag-anak mo. Nakakalungkot lang isipin na yung OFW na kamag-anak natin na sinacrifice niya yung buhay niya, yung sinunog niya yung life niya para magtrabaho ng magtrabaho. Kasi yung mga kamag-anak niya is humihingi ng pang negosyo, pang sari-sari store, humihingi ng pang umpisa ng karinderya, mga ganong pero hindi naman talaga nininegosyo. Binubulsa lang, parang minsan binibisyo nga. Imaginein mo, halos 5 oras lang yung tulog mo sa ibang bansa para magtrabaho. Tapos ganun lang napupunta yung pinagtrabahuhan mo, yung hard money mo sa ibang bansa. Ginagawa lang pang bisyo ng mga kamag-anak mo yung pinapadala mong pera. Story long short, paikli na natin to. Yung patapos na yung kontrata ng ng nanay ng tropa ko. Halos dun yung nanay ng tropa ko 20 plus years. Pauwi na siya, and sadly wala siyang napundar. At nung umuwi siya, inaway pa siya ng mga kamag-anak niya kasi wala na siyang pera At sinisisi pa siya kung bakit wala siyang naipon. Yun yung sad reality doon, na kahit nagsakripisyo ka para sa kanila, paaralin yung mga pamangkin mo, yung mga pinsan mo, kamag-anak mo, bandang huli wala ka pa rin kwenta sa mata nila kasi wala kang pera. Yun yung lesson ng video natin ngayon, na tol, ingatan mo yung pera mo, kasi kapag wala kang pera, tae ka sa mata nila.